Welcome to Alpha Serye. Tuklasin ang mga kwento ng buhay at pag-ibig na puno ng kilig at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment para sa mas marami pang kwento. Six days after Billy was abducted, found unconscious and was taken to the hospital, Celine learned that cops went to Alex's house. Pero hindi para arestuhin ito, kundi para tanungin lang tungkol sa nangyari kay Billy. Kung ano ang sinabi sa kanya ni Alex, yun din ang sinabi nito sa mga pulis, na wala itong alam sa nangyari kay Billy. Nakapagtataka raw ba, ayon na rin sa nobyo, na maraming galit kay Billy at naghahangad na gawan ito ng masama. He was a criminal and a drug addict. Bago siya, marami nang sinaktan at ninakawan ito. Si Erica ang nagkukwento sa kanya ngayon ng mga nangyayari sa nobyo. Tinatawagan siya ni Alex, pero hindi pa rin niya ito sinasagot. Dahil nasa isang gusali lang sila, araw-araw siyang nasisilip nito sa pwesto niya. Pero hindi siya nito tinatangkang kausapin. Halos araw-araw siyang pinadadalhan nito ng mga bulaklak sa mesa niya. Papasok siya sa opisina at makikita na lang niya ang pumpun ng mga bulaklak sa ibabaw ng mesa niya. Kapag pauwi na siya, saka siya itetext nito, pinag-iingat siya. Pagdating sa bahay, tatawagan siya nito at susubukang makausap. Pero palaging bigo ito. Hindi naman ito nagpupumulit na mag-usap sila. Hinahayaan na lang siguro nitong lumamig ang ulo niya. Natatakot siguro ito na kung mangungulit ito, baka lalo pang mapasama ang sitwasyon at baka maghamon na lang siya bigla ng hiwalayan. Malabo ang kasalukuyang estado ng relasyon nila. Hindi pa siya formal na nakikipaghiwalay rito at hindi niya alam kung gagawin niya yon sa nalalapit na panahon. Basta, ayaw muna niya ito makausap. Nagagalit siya rito. Hindi dahil sa kumbinsido na nga siyang may kinalaman ito sa nangyari kay Billy, kundi dahil sa kumpirmado niyang pagsisinungaling nito kay Richie. Yun ang nag-uudyok sa kanya para magkahinala. Ayaw man niya na may kinalaman ito sa nangyari kay Billy. Napakadali para dito ang umupa ng mga lalaking dudukot at bubugbog dito. Hit his head, try to put him in a coma, was probably one of the orders to those men. Kung hindi ito nagsinungaling tungkol kay Richie, hindi siguro agad siya magkakahinala na baka may kinalaman ito sa nangyari kay Billy. Si Erica ay hindi nakikialam sa kanya at sa kapatid nito. Pero alam niyang 100% naniniwala ito na walang kinalaman ang kuya nito sa sinapit ng kriminal na nagtangkang pumatay sa kapatid nito. Halo-halo pa rin ang emosyon niya. Naguguluhan, natatakot, nagagalit. Gusto niyang maniwala sa nobyo niya na wala talaga itong alam sa nangyari kay Billy. Ngunit, palaging bumabalik sa alaala niya ang pagsisinungaling nito patungkol kay Richie. Pati na ang mga nalaman niya tungkol dito mula kay Erica. Ano na nga lang ang minsan ay sinabi nito? Hindi siya napapalagay hanggat hindi nakakaganti. Paano kung sila ang mag-away? Hindi rin ba ito mapapalagay hanggat hindi nakakaganti sa kanya? Pagbubuhatan din ba siya nito ng kamay? Sa lahat ng ayaw niya ay yung nobyo o asawang nananakit. Ilang kaibigan at kamag-anak na ba niya ang pinayuhang iwan ang nobyo o asawa ng mga ito dahil pinagbubuhatan ng mga ito ng kamay? Sa sandaling mapatunayan si Alex ang may kasalanan sa nangyari kay Billy, makikipagkalas siya rito. There would be no ifs and no buts. On the 15th day of her silent treatment towards Alex, she received a text message from Erica saying, "Gumawa si kuya ng sarili niyang blog site. Ang cute." She almost jumped in front of her computer to access the blog site. The blog site was entitled Love and Serenity. It was a wordless, quiet, lovely blog site. It contained only pictures of her and Alex. Pero karamihan ay larawan niya. There were pictures of them in his house, in the living room,
and in the kitchen while they were cooking. There were pictures of them in her house, playing with Marchie, in a friend's house, in a park. There were pictures of them boxing, jogging, cycling, and swimming. There were pictures of her making funny faces at the camera, pictures of them hugging each other, pictures of her taken in a studio and pretending to be a supermodel. Alex was a good photographer. There were pictures taken while she was shopping for clothes, while she was sipping coffee, while strolling in the beach. There were fantasy pictures where she was depicted as a fairy in one and a mermaid in another. There were photos of them engaged in a kiss, pictures where they were pretending to be asleep, pictures of them inside a theme park, inside an amusement center, and the two of them together with their friends and relatives. They were all happy pictures. Namalaya na lang niyang may luha na sa magkabilang mata niya. Ano ba ang ginagawa niya? Ano ang ginagawa niya kay Alex sa kanilang dalawa? Nagagalit siya rito dahil nagpapatangay ito sa emosyon nito. The first thing she should do was to trust him. Sinabi na nito na wala itong kinalaman sa nangyari kay Billy. Bilang nobya nito, hanggat walang nagpapatunay na kasinungalingan yun, dapat niyang paniwalaan yun. Trust and faith would always be two of life's main ingredients. Tinawagan niya si Alex. I'm reading your blog site right now, sabi niya. There are no words in it, he said. Nothing to read. A picture conveys 1,000 words, diba? Pabirong sagot niya rito. That is correct. Bakit ka napatawag? Ayaw mo? Anya. May lambing sa tinig. Love, wala akong ipinagdarasal nitong mga huling araw kundi ang marinig uli ang boses mo. Sorry ha. Sorry saan? Parang naging makitid ang isip ko. Hindi naman. Naging makitid talaga. Pilit niya. Pwede bang magtanong? Ano yun? Wala ka ba talagang kinalaman sa nangyari kay Billy? Wala. Mabilis na sagot nito. Hindi na raw nito kailangan saktan si Billy dahil sigurado naman ito na mahatulan at makukulong siya. Na makakakuha sila ng katarungan mula sa ginawa nito sa kanila. And that's what is making me sleep soundly at night, he added. I believe you. I wholeheartedly believe you now. Thank you. Yung kay Richie, gusto ko ulit magpaliwanag kung bakit mas minabuti kong magsinungaling sa'yo kaysa makipag-usap sa kanya. Hindi ako naniniwalang sincere siya sa intensyon niya. Alam mo kung ano ang hinala akong plano niya? Sa'yo talaga niya gustong makipag-ayos, hindi sa akin. Ginagamit lang niya ako. Alam niyang sa sandaling magkasundo kami at maging magkaibigan na rin kayo. Titigil ka na sa pag-iwas-iwas sa kanya. Sa ganoong sistema, nakikita niyang mas may pag-asa siyang magkabalikan kayo. Pwedeng mali ako pero yun talaga ang kutob ko. Bumuntong hininga siya. Tama siguro ang kutob mo, sabi niya. Nitong mga huling araw kasi ay madalas siyang tinatawagan ni Richie dahil nga nagkaayos na sila. Balugod na tinatanggap niya ang mga tawag nito. Sa umpisa, kunwari ay itatanong nito si Alex pero pagtagal-tagal, mahalata niyang parang pinopormahan na naman siya nito. Don't worry, patuloy niya. Hindi na uli kitang pipiliting makipag-usap sa kanya. I'd gladly appreciate that. I love you. I love you too. Anya nito. Na-bookmark ko na yung blog mo, sabi niya. I-update ko lagi yun para sa'yo. Don't put words in them, just pictures, she requested. Then started to cry. Narinig niya ang marahang pagtawa nito.
bakit ka umiiyak? Parang naging unfair kasi ako sa'yo. Alam ko pa naman kung gaano mo ko kamahal. Siguro, ikaw, iyak ka rin ng iyak sa gabi dahil namimiss mo ko. Yung kisses ko. Ang yabang ng Ale. Muli itong natawa. Pero, tama ka. Sobrang mahal kita. Mas mahal kita kaysa sa sarili ko. Ayan, pinaiyak ko na naman ako. Tahan na, sabi nito. May tawag ako sa isa ko pang phone, love. Baka importante. Tawagan kita mamaya. Okay. Bye. I love you. I love you more. Bumalik siya sa harap ng computer niya at ipinagpatuloy ang pagtingin sa blog site ng nobyo habang hinihintay ang muling pagtawag nito. Ngunit, hindi na ito muling tumawag. Maya-maya, ay may narinig siyang kumakatok sa pinto ng kwarto niya. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Ganoon na lang ang gulat niya kung sino ang nasa labas. Si Alex, may dala itong pumpon ng mga pulang rosas. I flew to get here, he said. Nayakap niya ito sa sobrang katuwaan. Kinuha niya ang mga bulaklak mula rito. Naghihintay ako ng tawag mo. Mas gusto mong tawagan na lang kita kaysa nandito ako? Of course not. Mula niya itong niyakap. Hinagkan siya nito. Bigla siyang napakalas mula rito na makita niya nakasilip sa pinto si Gerald. Anong ginagawa mo riyan? Natatawang sita niya sa kanyang kapatid. Baka gusto mo raw panoorin yung balita sa TV. Tungkol saan? Tungkol kay Billy. Magkasunod at halos patakbong bumaba sila ni Alex ng hagdan. Tungkol nga kay Billy ang balita. Tuluyan na raw ito nagkamalay. Nahuli na rin ang ilan sa mga dumukot at bumugbog dito. Si Billy mismo ang kumikilala sa dalawang lalaking na aresto, habang ang tatlo pang kasama ng dalawa ay pinaghahanap pa ng mga pulis. The group belonged to a syndicate of drug dealers. Kumuha raw ng maraming droga si Billy sa mga yun. Pero sa halip na ibalik ang bayad, ay pinagtaguan na niya ang mga yun. Masayang niyakap niya si Alex. Wala na siyang intensyong tapusin pa ang balita. Gumanti ito na mahigpit na yakap. This was a man she could totally trust. Magsasalita sana ito ngunit hindi na nito nagawa dahil hinagkan na niya ito. Walang kailangang salita ng mga sandaling iyon. A kiss would be enough. A kiss, like a picture, conveyed 1,000 sweet words. Please like, subscribe, notify,